Hello guys, eto na, nauwi na tayo sa brand new na 280H, yung bubuuin natin na LiPo4 na 24 volts battery pack. Ang original plan sana natin is yung Calb na 280H. Since meron na akong apat niyan, bumili na lang sana ako ng apat na additional pa para maging makabuo tayo ng 24 volts na battery pack. Kaso yung apat na huling nabili nung kinapacity test natin is hindi ako satisfied sa naging nakuha natin na remaining capacity niya. Medyo yung computation ko medyo mas mapapamahal ako, kaya I decided na ano lang tayo, mamili na ako ng brand new, mag-add na lang ako ng additional na budget. Na-unbox ko na siya, hindi ko na siya na videohan guys. Eto na lang, sa appearance naman, ang napansin ko, yung iba medyo hindi ganun ka flat. Ito yung pinaka medyo hindi siya flat, na medyo may konting bloated na konti. Pero konti lang, hindi naman siya ganun ka ano, na hindi katulad ng mga gamit na talaga. Ito kasi sabi ng seller, brand new siya. Kaya makikita din naman natin sa appearance niya. Parang okay naman. Kaya yung ano niya, yung kasama niya din na bus bar, copper na din. Yung mga nuts niya, stainless steel. Tapos yung size nitong stud niya, yung screwhan niya is 8mm. Ngayon, Hitium ito. Hitium brand ito na 280H. Meron naman siyang mga QR code. Readable naman. Ngayon, subukan natin siyang i-read. I-decode natin yung ano niya. Download lang kayo ng scanner, QR scanner. Tapos scan nyo lang yung QR code. Ayan. Tapos copy nyo lang. Punta lang kayo sa one site to. Itong site ito, itong Gobel Power. Ilalagay ko na lang sa link sa description yung link nitong ginagamit kong decoder. Tapos type nyo lang dyan, paste nyo dyan, tapos decode nyo lang. Ayan, magaan na siya dyan. Makikita nyo na yan kung anong brand. Andyan na yung manufacturer nya, Hitium na brand. Tapos yung capacity nya 280Ah. Tapos pati yung date nya ng manufacturer, ayan, November 2, 2025. Na barcode ko na yung mga yan, pare-pareho naman sila. Ang manufacturer November 2, 2025. Yung date na manufacturer nila. Yung timbang naman, so sukatin natin, timbangin natin. Sana hindi mag-error, hanggang 3 kilos lang kasi ito eh. Ayan, 5.4 kilograms. Sample pa tayo na isa. Ayan, 5,471 grams or 5.4 kilograms. Regard naman sa internal resistance guys, nung chinek ko siya, less than ano naman siya, 0.30 milliohms. Check natin. Ayan, 0.28. Yan guys, mga ganyan lang siya naglalaro. Less than 0.30 yung resistance niya. So guys, i-capacity test natin to. I-share ko sa inyo yung magiging result. I-compress ko din muna kasi to eh. Gagawin ko muna siya ng compress bago ko i-capacity test. Ito na guys, nagawan ko na ng pang-compress habang i-capacity test natin. Hindi pa siya ganong ka-compress niyan, na ilapat ko pa lang yung pang ano natin, panghigpit. Kaya meron pa siyang mga gap. Ayan pa yung mga gap niya. Ayan yung medyo bloated kanina. Dito medyo lapat naman. Ayan. Ngayon hihigpitan ko muna. Ito na guys, nahigpitan ko na siya. Medyo naglapat na siya. Tingin ko medyo kulang ako sa gitna. Kailangan ko pa siyang lagyan ng another na screw, dalawa. Ito, siguro pagka yung gagawin ko na lang na yung case talaga, nalagyan natin yan. Pag ganyan ko kasi siya yung bubuuin eh. Hindi siya yung isang diretsong ganun. Yan. Yung paglalagyan ko kasi, mas gusto ko yung ganyan eh.
Okay, ito na, naset na natin yung mga parameters natin. Charge siya sa 3.65 volts ng 50A and then discharge natin up to 2.5 volts at 50A discharge din. Okay, ngayon save natin. Then start na natin. Yan, start na tayo ng charging. 50A, ayan, naka-compress na yan habang i-charge natin at itetest. Okay guys, i-share ko sa inyo, balikan ko kayo ulit pagka natapos natin yung mga capacity test na to. Hello guys, ito, nakatapos na tayo ng isang cell na capacity test. Ang nakuha nating result is 301.97 Ah. One legit naman to na brand new to nakuha natin na bill nating cell. Okay guys, finally natapos na natin yung 8 na capacity test, yung binili natin na Hitium 280Ah and yung mga capacity niya guys, maganda, mukhang brand new talaga. Ayun, nasa 300 plus, 302. Yung huli nating kinapacity test, 302 din siya. Okay guys.